Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Magkomento ka na po tayo mga tambay. Ito po, kalat na po ito at pinag-uusapan po sa social media at ganoon din po sa mainstream media. Ito pong sinasabi daw pong pagwawala po ni Atty. Guanzon, mga kababayan. Komentuhan po natin at pakinggan din po natin ang sagot ni Atty. Guanzon doon po sa kumakalat na siya po ay nagwala. Nagwala at nagpawala pa ng mga gigil na mga salita, mga kababayan. At talagang binabatikos po siya rito, mga kababayan. Umpisahan po natin at panuorin po natin yung kaganapan at isunod po natin ang kanyang paliwanag ni Atty. Guanzon. No, this lady now. I want you to go outside. Here! If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Why did you so stupid? Ito Ramos! Mga pobre! Utang ina mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Get his name! Get his name! I want your Wala name! pong mag-video ko. Wala pong mag-video. So yun, welcome back to the channel. Usap-usapan ngayon sa social media. Yan po mga tambay, ang pagwawala po na usap-usapan po sa social media, mga kabayan. At ito naman po, pakinggan naman po natin ang sagot ni Atty. Rowena Guanzon tungkol po dyan sa kanya pong sinasabing pagwawala. Ito po, pakinggan po natin siya. Set up ko lang po mga kababayan. Talagang siya po ngayon ang pinag-uusapan po sa social media. Ito po. Ito po, si Atty. Guanzon. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, di naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Banat talaga. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun yung pag ilaalitusta ka na. Dinidefend ko nga yung ibang tao pag ginaganon sila, sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing, you should leave the mall, you should stay at home. Ha? Doon yun nagsimula. Tsaka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Yung isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung pinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Guanzon. Gumanon pa nga eh. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public place ka, Rockwell Mall ka. Ano yung mga tao doon? They're very courteous, ha?
We say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and tired and I had no dinner. Many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Kaya sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong katotohanan and story, and you can comment and if you like to defend me in any Facebook post. Thank you very much. I'm okay. I'll just rest today. Ayan po mga tambay. Ipinagtanggol lang po niya ang sarili niya. At syempre po, yung pwede rin po mangyari sa mga kababayan natin na ibang tao, di po ba? Ikaw ba naman, tama nga naman siya. Bumahing ka lang para umubo ka lang. Umubo ka lang minsan para di ba? Parang hachu! Hindi mo ba? Masama na po ba 'yon? At kinutya na po siya ng tao at sinasabing manatili ka na lang sa bahay mo. Bakit nagpunta ka pa sa Rockwell Mall? At sinasabi na, wala ka man lang pambili ng mask. Siyempre, yung attorney, hindi naman bata yan. May edad na yan. Di ba? At doon sa pinuntahan niya, marami siyang kakilala. At kilala siya at nilalapitan pa siya. Di ba? Yung ibang mga kababayan natin na nakikilala siya, nagpapapicture pa. Hindi ba? Tapos, meron tayong mga kababayan na hindi naman pala taga roon sa lugar na yon. Kinutya pa yung pagkatao niya. Hindi po ba? Sino ba hindi magagalit? Di ba? Magagalit ka talaga. Kaya lang, syempre, yung kumakalat pong video, nahandun na po yung isa sinasabing magkaibang version. Yung version po nila, para lang pumapulaan ng mapulaan itong si Attorney Guanzon. Dahil hindi naman po nila alam yung tunay na pangyayari, ay pinulaan na po nila ng pinulaan si Attorney Guanzon. Yan po ang laman po sa social media, lalong-lalo po yung mga trolls na bumabatikos po kay Rowena Guanzon, kay Attorney Rowena. Kaya yan, sinabi rin po ni Attorney Rowena na bawal po mag-video doon po sa Rockwell Mall. Bawal po. Kaya po, baka magkaroon din po ng problema, nagpapakalat po ng video. Kung kakasuhan po mga kabayan nila, nasa kanila na po yun. Kaya dito po, nakita po natin yung dalawang side po ng story. Yung isang story na pinakakalat po sa social media na pagwawala daw ni Attorney Guanzon, at yung totoo naman nangyari na sa side ni Attorney Guanzon ay ipinakita po sa taong bayan. Maganda po 'yon. At least hindi pwedeng i-judge agad itong si Attorney Guanzon dahil yung tao na minaliit siya at pinahiya at kinutya ay dinimanda niya. Yun ang nireklamo niya, mga tambay, at ididemanda niya. Ngayon po, ano po ngayon ang masasabi naman nung nagpakalat po ng mga video na binabatikos po at kung ano-ano po ang sinasabi po kay Attorney Guanzon, mga kabayan. Di po ba? Katulad po nito, ito pong video na pinanood po natin, tapusin po natin. Dito po, meron na po siyang nasabi. May nasabi na po siya kay Attorney Guanzon. Ito pong nagpakalat ng video na ito. Hindi ba? Set up lang natin. Pakinggan po natin itong nagpakalat ng video na ito na si Jason X2. Ito po yung pinakalat ni Jason X2 .
buuin po natin. Here! If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Why did you so stupid? Ignoramus! Mga pobre! Utang ina mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Get his name! Get his name! I want your Wala name! pong mag-video po. Wala pong mag-video. So yan, welcome back to the channel. Usap-usapan ngayon sa social media ang di umano'y eksena ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa isang high-end mall. Ayon sa viral post ng page na Ibanag in the City, nasangkot di umano si Rowena Guanzon sa isang mainit na tagpo sa Rockwell. Nagsimula umano ang gulo ng pagsabihan si Guanzon ng isang staff or concerned citizen na magtakip ng bibig pagkatapos nitong umubo. Sa halip na humingi ng paumanhin, sinasabing nagwala o nagalit di umano ang dating opisyal pagkatapos mapagsabihan. Mabilis na kumalat ang post na may caption na tumatawag kay Guanzon na Ingleserang squammy at bumabanat na konting finesse naman para hindi halatang katas ng Wi-Fi sa probinsya yung arte mo. Hinihintay pa ng mga netizens ang opisyal na sagot o resibo mula sa kampo ni Guanzon na kilala sa pagiging aktibo at palaban sa X or dating Twitter. Kamakailan lamang ay naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa nominasyon ni Guanzon bilang kinatawan ng P3PW party list. Ayon sa Korte, hindi tama ang proseso ng kanyang substitution matapos ang eleksyon. Ibig sabihin tagilid ang kanyang pwesto sa Kongreso. Kilala si Guanzon bilang the Bardagulan Queen sa social media. Hindi ito ang unang beses na nasangkot siya sa public confrontation. Nag-viral din siya sa pagtatalo sa mga waiter, security guard at maging sa pakikipagsagutan sa mga kapwa politiko tulad ni Sandro Marcos at Cardema. Sadya nga bang mainit lang ang ulo ni Madam dahil sa desisyon ng Korte Suprema o talagang di lang nagkakaintindihan sa etiquette? Ano sa tingin ninyo? Share your thoughts. Yan po mga tambay. Nakita niyo po, napakarami na po nasabi nitong ni Jason X2 mga tambay kay Attorney Guanzon. Pati po yung sa pagiging na-disqualified, yung kanyang party list, hindi po ba, ay nasama na rin po doon sa mga pinapakalat po nila. Yan po, nagbigay na po sila agad ng konklusyon. Ganun po talaga hindi po ba? Kailangan po nilang gawin yon para saan po? Sa kanilang content. Content po nila yun di ba? Kaya lang, pagka po yung karma po ay dumating na sa'yo, yung mga content mo, na hindi mo pa sinisigurado yon, hindi pa nga nagsasalita si Attorney Guanzon, baka pagka tinopak si Attorney Guanzon, yung sinasabi niyo tinotopak, baka kayo naman ang balikan, hindi po ba? Bagay, nasa malaya naman tayong Pilipinas meron naman po tayong freedom of expression at freedom of speech. Baka palagpasin naman po ni Attorney Guanzon ang mga bagay na yan. Kaya lang po, hindi mapapalagpas ni Attorney Guanzon yung nangyari po sa kanyang kahihiyan dito po sa mga mga tao na pinahiya po siya, mga tambay, sa harap po ng kanyang mga napakaraming pong mga kakakilala, kaibigan, diyan po sa Rockwell Mall. At tsak na marami po siyang kasama diyan. Hindi naman po lalakad na mag-isa yan. Hindi po ba? Hindi naman po lalakad na mag-isa yan. At hindi naman po pupunta diyan yan, mga kabayan, na wala po mga kakilala yan. Kaya napahiya po ito po si Attorney Rowena Guanzon. At syempre, bilang dinipensa niya ang kanyang sarili, tulad po yung sinabi ni Attorney Guanzon, binigay niya lang po yung karapat-dapat doon sa mga tao na po pwede po nilang gawin yon kahit kaninong Pilipino, na basta-basta ka na lang mamahiya, pinahiya mo sa publiko kasi napakaraming tao hindi po ba? At syempre itong isa, natural naman po yun na yung sinasabi nga po natin, yung babahin ka, minsan ka lang naman bumahin o umubo, hindi po ba? At makakarinig ka pa ng panunutya sa kapwa-tao mo. Kaya magiging aral din po to, lesson, hindi po ba? Huwag po basta masyadong yung sinasabing
yung mata pobre. Nangyayari po kasi talaga yun eh, masyado kang mata pobre sa kapwa mo. Para bang ang tingin mo na sa kapwa mo, virus na. Hindi po ba? Para bang ang tingin mo maraming inilalabas na bakterya na yung yung kapwa-tao mo. At talagang kala mo naman na ikaw naman wala ka namang itinatagong sa kabilang side. Parang kilinis-linis mo ba? Kaya minsan kailangan marunong din po tayong maging yung makipagkapwa-tao. Hindi po ba? Makipagkapwa-tao. At syempre, marunong din po tayong gumalang din sa matatanda. Siyempre napahiya yung matanda senior citizen na yan Tapos makakarinig ka ng ganun sa mga bata. Kabataan pa halos yung hindi nga lang pinangalanan ni Atty. Guanzon yung bumuli sa kanya Binuli siya ang layo ng edad, mga kabataan pa halos. Tapos nasaan yung respeto mo ron sa may edad? Natural naman sa mga may edad na nauubo, nababahin, lalo-lalo pagka senior citizen na. Respeto lang po. Kaya minsan yung sinasabi nga po natin sa sobra pong talino o sinasabing masyado na po yata nawawala na ang respeto sa matatanda ang ating hindi naman po lahat ang ating henerasyon. Hindi po ba? Kaya sana po, respeto naman sa mga senior citizen. Dahil senior citizen na po yan. At maging aral na rin po sa atin itong nangyari po kay Atty. Guanzon. Maraming salamat po sa paliwanag po at nilinaw po ni Atty. Guanzon ang totoo at nangyaring kaganapan kung bakit po siya nagwala sa Rockwell Mall, mga kabayan. Thank you po Atty. Guanzon. At siyempre po, mag-ingat po kayo at get well soon kung ano man po nararamdaman nyo. Sana hindi na po kayo magkasakit. Thank you po Atty. Guanzon. At maraming salamat din po mga tambay sa nakagusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe, sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kababayan. Paalam po muna mga tambay. Ito muna ang ating maiksi o sinasabing napahaba na komento kay Atty. Guanzon. Ingat po tayong lahat mga kababayan. Paalam po muna. Bye-bye.